Alright, sige. Pag-usapan natin itong Nicolas Torre na ito na inatasan or inappoint na bagong PNP chief. Naku, delikado po tayo dito. Ito yung tanong dyan gaano ba kadelikado ang bagong PNP chief? Naku ho, napakadelikado po. Marami pong violations, ha? Marami pong mga pag-aabuso ang ginawa na nito. Subalit, syempre, idinadaan nila ito sa yung illegal, ginagawa nilang legal. Maraming beses na nating nakita yan. Like for example, yung pag-serve ng warrant of arrest or search warrant doon sa KOJC. Kung ating matatandaan, tignan natin itong balita na ito noon pa sa KOJC. Start natin from here. Muling pinasok ng pulisya ang compound ng Kingdom of Jesus Christ para arestuhin si Pastor Apollo Quiboloy at 4 pang co-accused niya sa ilang kaso. Umalma sa operasyon ng mga miyembro ng KOJC ang isa sa kanilang mga miyembro nasawi dahil daw sa atake sa puso sa gitna ng operasyon. Mula sa Davao City, nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel. Pia Ivan Tiwala ang Police Regional Office 11 na nasa loob lang ng KOJC compound si Pastor Quiboloy at 4 pang co-accused nito. Isang miyembro naman ng KOJC ang nasawi matapos umanong atakihin sa puso sa gitna ng operasyon ng pulisya sa loob ng So, meron bang na-hold accountable dyan sa pagkasawi ng isang miyembro ng KOJC? Unang-una, doon pa lang sa pagpasok nila, ang usapan may specific time pero hindi na nila yun sinunod. Bigla nilang pinasok. Pangalawa, yung ipinakita ni Torre na hindi natin mawari kung warrant of arrest ba yun o search warrant. Kasi ang tinitignan nila ay si Pastor Quiboloy. So, warrant of arrest ba yun o search warrant? Ngayon, may pinakita siya na search warrant. Ang alam natin sa search warrant ay specific time, a specific place. Pero ang ginawa niya, buong isang buwan. Tapos buong compound at lahat ng compound dyan sa compound ng KOJC ay hinalughog nila. At ang ginawa pa nila, may mga destructive mammal pa yung mga to Pinagsisira yung mga pag-aari-ari-arian ng KOJC dyan at naghalukay pa sila ng underground kasi meron daw heartbeat only to find out later on Pastor Quiboloy came out from somewhere and surrendered to the AFP at hindi sa PNP or CIDG. So dyan pa lang, paano natin masasabi na yan po ay accomplishment ni Torre? Okay, ngayon, sabi nila, wala daw human rights violation, wala daw mga baril, nag-connives pa itong itong Pangulo at itong si Torre, wala daw baril at wala daw tear gas. Pero meron tayong nakita. Meron tayong pruweba, may evidence po tayo. Meron pa nga isa dyan miyembro na inisprayhan ng isang pulis ng tear gas. Mismo, kitang-kita sa video. So, dyan, hindi po magandang precedence po ito na gagawing PNP chief. Yung umabuso naman at hindi sumunod sa tamang protocol, siyempre sa kanila, sasabihin nila, tama yung procedure. Pero sa karamihan, hindi po yun tama. Kaya nga po yun sila na hearing At kaya po yan sila merong kaso din mula sa kampo naman ng KOJC. Pangalawa, ito naman kay PRRD kung saan nakita natin. Ito, panoorin natin yung pag-serve ng warrant kay PRRD. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. So anong sabi niya dyan? You have the right for your counsel of your choice. Nakita natin na hinihiling ni PRRD yung kanyang anak papasukin kasi siya yung legal counsel niya.
Ang sabi naman nitong si Bugok na ito ay andyan naman na daw yung mga abogado. Ano kung nandyan? Gusto nga niyang dagdagan, di ba? At saka anak niya yun. Doon pa lang immediate family, kahit sino man, kahit hindi man kay lawyer man yun o hindi, dapat pinapasok pa rin yun dahil anak po niya yan. Immediate relatives or family po yan. So dyan pa lang merong violation. At hindi rin sinunod yung competent court na dapat dalhin mo na sa competent court. Ginawa nilang korte yung Villamor na yan, hindi naman korte yan. So dito, from Pastor Kibuloy, may mga violations, may mga abuso. From PRRD, marami ding abusong ginawa dyan. Kaya nga nahiring ulit dito. Kasi nga, kung walang abuso, bakit mahihiring yan? Bakit magkakaroon ng kasuhan? At saka hindi pa yan. Kung inyong maaalala, ito po yung kalbo na humampas doon sa siklista ay nagpa-epal itong si Tory noong araw, kulang sa pansin. Kaya mabilis ang kanyang pag-angat kasi dahil kulang siya sa pansin, nagpapapansin. Nagpa-presscon ba naman kasama itong isang humag na kalbo na ito? Kaugnay naman sa away kalsada sa Quezon City, naghain ng courtesy resignation ang direktor ng Quezon City Police District. Kasunod yan ang pagbatiko sa pagpapapresko ng hepe, kasama ang dating pulis na nanakit at nagkasapa ng baril sa nakaalitan niyang siklista. Inilabas na rin ang ilang bahagi ng CCTV sa insidente na tinutukan ni Chino Gaston. Binatikos ang hepe ng Quezon City Police dahil sa press conference na ito noong linggo kung saan katabi pa niyang humarap sa media ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Si Gonzales ang nakunan sa viral video na nanakit at nagkasapa Yan ng ba yung baril bata sa mo? siklistang nakaalitan sa kalye. Ang sabi ng ilan, special treatment daw ito. Kanina nagsumiti na ng courtesy resignation si QCPD Director Nicolas Tot. Special treatment talaga yun. Diyan pa lang, isang violation yan. Masyado ka kasing pasikat. Saan ka nakita? Yan involved sa pag-aampas sa isang siklista. Kawawa. Baril yun Psychological effect din yun. Tapos nagpa-presscon, kasama ka, katabi mo mismo, special treatment po yan. Kung talaga ka, kasi ang rason niya, kaya po daw siya nagpa-presscon, dahil dito, nakakatakot po ito, no? Itong pahayag na ito. Sabi niya, kaya daw siya nagpa-presscon. Sabi niya, Tory apologized for holding the press conference and floated the idea of resigning. On Tuesday, Tory explained to reporters that he called for the press conference due to a clamor from the members of the media. Take note, due to a clamor from the members of the media. Aba, hindi po magandang attitude po yan. Dahil lang may clamor ang members of the media, pinagbigyan mo ang media kahit alam mong special treatment ito. Alam mong dismissed cap yun, tapos threaten pa niya at sinaktan niya yung siklista, tapos nakinig ka sa clamor ng media. Ito lang kung simpleng media, nakinig ka sa isang let's say literally na utos ng media, ginawa mo yun, how much more kung ang isang utos ay manggagaling sa isang presidente, manggagaling sa boss or mas mataas na posisyon like DILG secretary at syempre may reward pa niyan na malaking halaga, abay, susundin mo yan. Kung media nga lang sinunod mo So, hindi po magandang hindi po magandang pag-exhibit ng isang kaugalian ng isang PNP ito. Delikado po ito. Ngayon, kung titignan natin yung kanyang Wikipedia. Wow, sana all may Wikipedia. Ay hindi rin maganda ang kanyang record. Siya po ay graduate alumni ng PNPA. PNPA noong 1993. At after graduating ay nag-serve po siya as the provincial
director ng Samar. Okay, ng Samar until na-dismiss nung 2019. Agoy! Ano po yung reason? Failure of leadership to fight criminality. Ano pa? Joining partisan in political activities. At hindi po yan fake news. Nasa balita po yan eh. Kung titignan natin ito, balita nung 2018, ang boto ng provincial board ng mga councilors, 6 yes, 3 no's, 1 abstention. Ano yan? Anong sabi nila? Hindi lang yun. Declaring persona non grata itong si Nicolas de Torre. So, ang resolution, ang stated ng resolution doon, na si Nicolas Torre allegedly engaged in partisan political activity during the recent election period. So, may kinikilingan po ito. And failed to curb criminality in Calbayog. So, dalawa po ang kanyang violation nung 2019 serving as the provincial director. So, ito po ang resolution. Sabi ng resolution, Torre III failed to effectively perform his duties and responsibilities being such as he unsuccessfully prevent crimes and effect to the arrest of identified criminals who gave imminent threats or danger to the populace, particularly residents of Calbayog City. So, may nahuli silang mga kriminal pero wala silang nagawa. O kaya, most likely, wala silang nahuli. Wala siyang silbi. In short, ganun lang ibig sabihin yan. Also, ano pa? Torre III is allegedly engaged in a partisan political activity when he provides services only to a well-known political personality in the province of Samar. So, ibig sabihin, sumasama siya or maybe binibigyan ng libre, gamit ang tax ng bayan, libreng police details, yung mga kandidato na gusto niya, no? His police service, particular in the city of Calbayog, is tainted with doubt as to his campaign against crimes and maintain peace and order flank with the recent heinous killing in Calbayog City. Agoy, delikado pala ito. The PB also cited the barbaric beheading of a farmer at Barangay San Jose, including the continuous threat and intimidation from identified criminal elements in the barangay Happy Valley areas and the increasing unsolved crimes in the city. Wala pala talagang kwenta ito. Tapos ginawa ninyong PNP chief. Abay, malalagay na sa alanganin ang bansa natin yan. Kaya pala, ang mga pinaggagawa nila ngayon is political persecution ang ginagawa nila ngayon. Kasi nakita mo nga kung doon nga mismo sa isang maliit na lugar, maliit na bayan, ineffective itong tao na ito, abay how much more sa buong bansa. PNP chief, highest position sa PNP, ibinigay ninyo dito sa taong ito. It added the people of Calbayog City lose its trust and confidence over the police service of Torre and resolved to express their sentiments by declaring him as persona non grata. Agoy. Nawalan sila ng tiwala at confidence dito sa tao ito. Tapos ginawa niyong PNP chief. Langya. And so, ayan, unresolved crimes in the city. Walang kwenta kasi, syempre, Mayor Ronaldo Aquino endorsed to the PB adoption of such resolution as an important mechanism to appraise President Duterte and the entire PNP about the current peace and order situation in the city, including the continuous threat and intimidation from the armed group and the increasing number of unresolved crimes in the city. So, talaga nga naman na walang nagawa itong Torre na ito, no? Tapos,
may guts pa, may bayag pa itong mokong na ito na takutin yung mga bumoto ng yes. Ano sabi niya? Torre, however, threatened to file cases at the ombudsman against the member of the city council if they fail to prove their allegation against him. So hindi po maganda na precedence itong gagawing. Pwede pala na maging PNP chief ang isang kagaya ng taong ito. At take note, meron pa siyang ongoing illegal detention case dito sa isang Rochelle Cali 48 na nag-file siya ng unlawful arrest and arbitrary detention against Torre and his men. So ito po ay nangyari from November. Ito po ay nangyari nung illegally detained itong si Cali ng November 21 to 27 to 2024. Grabe delikado po ito, no? Na maging PNP chief kasi yung mga illegal gagawin niyang legal, ano ho. And meron akong nabasa na comment at inilagay ko dito, i-summarize na lang natin. I don't know who made this post or comment, but let's have a little bit of reading here, no? Sino ba itong Nicolas de Torre at gaano ba ka-delikado ito? And so, born 1970, class 1993 ng tagapaglunsad class ng National PNPA. Okay? So, nung 2018, naging Samar Provincial Director siya. During his time as Provincial Director, he had a feud with Calbayog Mayor Ronaldo Aquino. In 2018, he filed criminal case against Mayor for libel and grave misconduct before the Ombudsman. Tapos, later on, si Aquino ay napatay noong 2021. Sino kayang pumatay? Nagkaroon sila ng feud with Aquino nung tapos biglang namatay. Nako. During an alleged shootout with Samar Police. Nako, patay tayo dyan. Then, the Senior Superintendent Nicolas Torre III was declared persona non grata by the Calbayog City Council in a vote of yes. Ito yung nabasa natin kanina, no? In 2023, QCPD Director na siya. As a head of QCPD, he is best remembered for hosting a press conference for retired patrolman Wilfredo Gonzales. Ito po yung mokong na kalbo, who is known for gun-toting a cyclist and welcome rotonda. He appealed to the public for compassion and stopped crucifying Gonzales, but he later apologized for his action and resigned from his post. Diba? Na-dismiss. Ang daming mga tapos naging ngayon ito. I regret that deeply. I really apologize to the Filipino people for those actions. Ito yung PNP, klase ng PNP chief meron tayo ngayon. Okay? In 2024, PRO 11, acting director naman siya. As an acting director, he led the operation in the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City to arrest the church leader, Apollo Kibuloy. Under Torres' instruction, the police dug a hole. Sinira nila yung mga pag-aari doon. Chasing after a heartbeat. They underground. Tapos, only to find out wala. Okay? The search dragged for days until Apollo Kibuloy appeared out of nowhere and surrendered to the armed forces of the Philippines. Hindi po sa PNP. So, yun po. In short, to sum it up, hindi po maganda ito na ganun na lang pala kadali na maging PNP chief. Basta gumawa ka lang ng mga ganitong mga kabalbalan, forcing the illegal into legal one para ikaw ay maging PNP chief. Ang dami pong mga kapulisan dyan na going through rank after rank, one by one after the other. Pero ito, talagang lumaktaw lumaktaw, magiging 4-star general na siya with those kind of milestone na hindi naman parang hindi siya
very abusive, very abusive to the people. So, kung meron siyang mga history of like this, persona non grata, dismissed siya, meron siyang nakaalitang mga ganito, may threatening attitude siya, meron siyang pinapaboran na political allies, mga ganon, nagpapa-epal, may favoritism. Tapos gagawin ninyong PNP chief? So ang tanong ng bayan, gaano ba kadelikado maging PNP chief itong taong ito?